Okay. Okay lang yun. Okay lang yan. Teka. Nasa show tayo. Sa show, sayang Sayang yung tape. Sayang negative. Sino welcome natin? Ha? Welcome. Gagawin ko pala. Okay, welcome to Teach Me How to Do V. Matagal-tagal tayong hindi nagkita. And asa iba na naman kaming lokasyon. NPA kami, no? The NPS. No permanent studio. Hindi kasi maganda din. May My Life. Kitang-kita yung My Life. So, may nakikita kayo mga bagong itsura, mga pogit magaganda. Yes. Kami yun. Sila yon. And ano yung pinaka-common denominator nila? Sila yung mga dating UFW. Men. Men. Hindi mga dati silang OFW. Umpisahan natin kay Madam muna. Ladies first. Ladies first. Pakilala po kayo. Name, ano ba? Country. Name, location, ID, tsaka PIK. Tatandaan ko yung dalawa. ID number tsaka PIK. Si Rose Montevilla from Kuwait. Yun. Wow, Kuwait. And si Sir. Ano? May taxi. Si ano? Naman si Anthony Bantugan from Alcobar, KSA. Ano, Mr. Pogi ng Alcobar, mga gano'n. Mr. Pogi ng Alcobar. Ang moto, gano'n. Ako naman si Dinato Ritana Jr. June na lang, in short. So, nanggaling ako sa Damam, Saudi Arabia. My name is Chris Sabile from Land of the Rising Sun, Japan. May ganon? Arigato, gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum. So, May ganon. ba't nyo ba pinasok ng ano? Paano nyo nalaman yung B-Mobile? Siyempre, nandun pa kayo sa mga ano nyo, di ba? Sa country nyo. Pero except sa'yo, nung after mong muwi, tsaka mo nakita si B-Mobile. So short ano lang, paano mo na-meet si B-Mobile? Actually, when it comes to networking dito sa Pilipinas, hindi ako naniniwala. Kasi nababalitaan ko sa Japan. So, kaya lang na-meet ko itong B-Mobile through Facebook eh. Kaya Facebook talaga maraming nagagawa eh. Ano siya, group page sa Mountaineering Group. Meron ako isang member doon. B-Mobile member siya. Nag-post siya doon. Nakakita ko yung hi friend. Very effective. Ang beses siyang inulit. Talagang boom na rin. So, yun. Doon ko nakuha yung business. Sa akin, nakilala ko yung B-Mobile through friend sa kasama namin sa dati kasi nasa ibang network kami. That time na talagang stop na siya sa hindi naman siya talaga totally stop. Naglaylo, hindi lahat ng product. Yung pinakamabilis na mag-move sa lugar na yon is nawala pa. So that time na wala na kaming magawa, talagang wala kaming choice kundi talagang maghanap ng opportunity. Tama-tama yung friend ko galing Pilipinas, share niya na yung B-Mobile. So, doon talaga, nakita na namin yung opportunity. Doon na namin in-grab. Talagang, yun na talaga yung right na para makilala namin si B-Mobile. Okay, good. Ako naman, sa Alcobar, KSA, kasi ako, mahilig ako sa business mahilig ako mag-extra income Dun sa Bahrain, open kasi dun sa Bahrain. So, lumipat ako ng Saudi, medyo may impit, bawal, hindi ako magkalagala ng pagpapagustos sa mga babae. Parang kayo magandang extra income. Naisip ko nga yung mga illegal nga alak. Kasi yung alak kasi mas kabenta sa mga Pilipino Pero isang kabayan na lumapit, tropa na rin siya. Sir, may ganito, may magandang business nasa Facebook. Lahat ng mga tao nakikita yung B-Mobile. Check ko muna. Inaral ko, tinignan ko yung ano yung diferensya ng ganito ibang companies, ganito company, ano yung ganda niya. Automatic decide na ako, hindi ko sinabi sa misis ko. Kasi siyempre naman, alam naman natin, di ba, may kontra. Automatic na gano'n ako na gano'n. Sabihin niya siya. Ano niya?
Hindi ko competitive. Ngayon, okay na siya ngayon. Positive na siya ngayon. Sana I love you. Next, ang ating Miss Agnes. Ako naman, ang kilala ko si Lidwell. Tumaan lang yun sa newsfeed ko sa Facebook. Tapos, yung pinanood ko yung video, kay si Ramil ko yun. Ginagamit ni May Makaray. Tapos pinanood ko, tapos hindi ko friend si May Makaray eh. Kasi doon na yun sa tambayan ng OFW, may pa-exam doon. Doon kami pumipila sa kakasagot. Yan yung libangan namin. Nakita ko yun sa ano ni Makaray, pinanood ko yung video ni Sir Ramel, pinanood ko. Tapos pinihin ko siya, in-admit ko na siya. Tapos pinihin ko kung paano sumali sa mobile, kung paano pagkano membership. Pinasok niya ako sa Team BOD, nakausap ko si Sir Marlon, siya nagpaliwanag lahat sa akin. Tapos at that week, nagpadala ako ng pagsa. Ay, ang bilis, no? Ako pang kasalanan yan. Oo. Marami ding mga kaibigan natin na nagkakaroon din sila ng mga prospects abroad. So gusto nilang din malaman na as kayo, nasa ibang bansa pa kayo, bago kayo napunta dito, di ba naman siya dito para makita si V-Mobile. Paano nyo ginagawa si V-Mobile nung nandun pa kayo sa abroad? So, kasi di ba, yun yung nasa isip nila eh. So, paano nila gagawin na yung habang nag-work kayo tapos ginagawa nyo si V-Mobile? Kailan nyo siya ginagawa at paano nyo yung ginagawa? Ano din tanong doon? Yun yung tanong nun. Okay. Ladies choice. Ladies choice. Ano mo ginagawa sa B-Mobile ngayon? Ginagawa ko lang kasi yung trabaho ko sa loob lang ng bahay, pag free time ko, ayun, share na ako ng post, pag may mag-interest, kaagad. Doon ko na siya pinapaliwanagan ng lahat. Pagka talagang interesado, saka ko siya i-add sa team. Para ma-encourage naman na makita din ako sa loob ng team, kaya in-add ko doon, pumapasok naman din. Yun. Okay. Sir. Ayun nga. Kaya nga, sasabay ako sa V-Mobile kasi sasabi na kagusto ko, yung tatawag ng copy-paste. Copy business. Sila Sir Marlon, Sir Joy. Kopya lang. Hanggang habang may nagtatanong, nahahasa ka eh. Yes. Nahahasa ka habang kahit konti lang yung detalye na ibigay mo. Parang araw-araw may nagtatanong, lumalawak. Dumadami. Yun. Ito true cellphone nga lang gamit ko eh. Hindi ako gumagamit ng laptop. Hindi ako gumagamit ng sabi. May wifi, tatalo na. Send na lang post. Karamihan kasi sa mga OFW, cellphone na take. Mobile na lang. Wala imposible kung gusto mo lang gamitin. Tama. Wala imposible. Yun lang. O yun, okay. Sa June. Sa akin, kaya ako ginagawa B-Mobile. So, kwento ko na rin. Nung una kasi, una sali-sali lang kasi siyempre kaibigan yung so, barkada, di ba? So, kaya naging maano talaga sa akin yung B-Mobile. That time na talagang yung acceptance talaga importante kasi para sa akin. Kasi kung wala ka nun, hindi mo talaga siya magagawa ng tama. So, gaya ng sabi sa akin, isa sa nagustuhan ko rin yung copy business. Copy, siyempre, mahihayin ako. Hindi pa ako masyadong sa mga Siyempre una kasi siyempre first time talaga ng ganong business na ganito na maraming tao. Loading business tayo, hindi ka kaya. Business, di ba? Okay. So ganun lang. So ang ginagawa ko, kinokopya ko lang naman yung mga taong successful gaya nyo dito kasi bawat post nyo kami doon, na-empower talaga kami as a OFW. Natutuwa kami pag may mga bago. Ginagawa namin copy business. So ginagawa namin, nilalag lang namin yun. Tapos pinopost din namin sa post. So ganun lang din po. Madali lang siya. Copy business. Yun ang sa kopyahin. Yung pagkakaiba namin, sila sa abroad na nila ginawa. Nakita nila sa abroad, ikaw nakita mo. Ako, nakita ko kung paano naman gawin dito. Actually, nung umuwi ako galing Japan, 17 years, wala na akong makilala eh. Wala na. Kaklase nung araw, nakalimutan ko na. So, pinagana ko yung offline prospecting, yung bang hindi mo kakilala, lalapitan mo, bigyan mo ng calling card, flyering. As in, talagang doon ako.
Kasi nakita ko tong business. Ang nakita ko rito, yung telecommunication business. Yun bang ako ginagamit ko mismo. Lahat ng tao ginagamit. So naisip ko lifetime tong gagamitin ng tao. So iniisip ko hindi na ako babalik ng Japan, eto na lang ang bibigyan ko ng time. Kasi sa Japan, iniisip ko hanggang bata pa, pwede ka pa. Pero paano yung retirement? So, nakita ko na gusto ko si B-Mobile because of the needs ng bawat isa. So, yun ang isa sa nagustuhan ko. At naniwala ako kasi, sabi nga nila, maraming networking company dito, puro mga scam, di ba? So, ang naging pattern ko dito, Globe, Smart, and Sun, hindi yan maniniwala kay B-Mobile kung scam si B-Mobile. So, yun. And besides, the company itself, Penta Capital. Paano nyo na-handle yung rejection? Bigyan nyo kami ng magandang halimbawa sa mga manonood natin yung para malaman nila yung baka makarelate sila. Okay. Sabi nga, when it comes to rejection kasi para sa akin, yun yung doon mag-i-start kung paano ka matuto eh. Kasi maraming tao, especially marami na naging failure sa buhay, pero still bumabangon pa rin. And siguro, because of I attended so many trainings na rin, mga yung tinatawag na motivational training. So, na-develop ako doon. Sabi nga, pag nadapa ka, huwag ka nang dumapa uli, bumangon ka. So, yun. Lahat, sabi nga, pag mas marami yung nag-reject sa'yo, mas marami yung nagiging experience mo, mas tumatak. So, continuous lang. Continuous lang. Sergio, nung nasa abroad ka, ano yung mga rejection na Siyempre, na-encounter? Marami. Normal na kasi para sa akin experience kasi bilang isang OFW na nare-reject. Actually nga sa pakikipagkausap mo pa nga lang sa ibang lahi, pagka hindi kayo nagkakaintindihan, reject na rin kasi yun dahil doon pa lang talagang mahirap na ang communication nyo. So, para sa akin kasi, kapag hindi mo pa rin pinag-aralan yung part na yun, hindi mo ma-reject ka pa rin. Parang sa isang kumpanya, pagka nagtatrabaho ka rin, pagka nag-apply ka, nare-reject. Part na rin talaga ng buhay pag-reject. So, para sa akin, next lang ako ng next. Kasi, ang inaano ko rito, ang nasa isip ko lang is, hindi lahat ng tao na gusto ang B-Mobile, pero ang B-Mobile para sa lahat ng tao. Pero iniisip ko rin, kung lahat ng tao para sa B-Mobile, lahat ng Pilipino mayaman na, di ba? So, para sa akin talaga, tuloy-tuloy lang. Pagka may rejection, next lang. Ang ginagawa ko lang para ma-overcome ko yun, nanonood lang talaga ako ng mga inspirational video na talagang nakakatulong. Tapos kinakausap ko yung mga leaders ko. Na tingin kong ako'y down na down, kinakausap ko talaga yung mga leaders ko na kinakamusta ko sila. And that way, pagka naramdaman ko talagang very energy sila, pati ako na. So, yun yung motivation ko kung paano ako na tuloy-tuloy dito sa business natin. Okay. Sir naman, nung nasa abroad ka, yung mga rejection na na-encounter mo, at paano mo sila in-handle? Sa rejection, marami. Hindi lang sa ibang tao, pati sa pamilya, marami din. Sa mag-anak. Patayin mo rin sila. Dito na ako. Ayun. Ayun, maraming rejection. Siyempre, sinasabi ko sa sarili ko, pinagpaktisan lang kita. Okay? Pinagpaktisan lang. Pinakasalan, ano? Practicean. Sabi ko, rejectin mo ako. Pero ang ginagawa ko, stay ka lang sa Facebook. Sa Facebook. Pag hindi ka na-delete, babalik lang kita. Tama yan. Makikita na lang. Maglalike ka din sa akin. Tama yun. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy. Mindset ka nga, mindset. Tuloy-tuloy pa rin. Salamat ako sa Teen Titans. Bibigay kayo ng mga e-book na libre para sa amin. Bibigyan din sa amin ng tatawag ko na sagana para dagdag impormasyon. Kahit nasa abroad kami, kahit wala kaming training, okay pa rin, solid pa rin yung mindset namin, yung paano gawin yung business. Kaya maraming salamat sa Si ma'am. Rejection ko? Pinatay kami ng buong grupo.
Sinasakyan. Pinasakir kami pero bumangon pa rin kami kasi Ayun. alam namin tama yung Direksyon. pinasok namin. Inayaan namin sila. Nandun pa rin sila. Nakalibing kami nakatayo. Alam yan ni Sir. Sa Eh, lahat meron ng mga mga, rejection namin yan. may mga pages kasi na fan page na nag-aano sila ng mga OFW then ang gusto ng iba na doon lang sila. So sabi ko, kung mga OFW, eh mag-focus sa inyo, pag uwi ba niya, mabibigyan niyo ba sila ng business na pangabuhayan? So, hindi naman. So, yun na, nakinig naman sila sa akin. So, yun na, yan ang kinalabasan. Ginawa kaming persona ng Grita. Sa isang grupo, siguro 1,200 member, ginawa kaming persona ng Grita ni Jeremy Labanon. Pinatay kami, pinablock kami sa Batiin mo kanilang siya, Facebook batiin. lahat. Batiin mo, batiin Hi, mo. Jeremy. 2 years ago. 2 years ago. Andito ka na sa Pinas o nandito? Nasa Qatar pa ako. So sila yung mga na-build mo na leaders Oo, bago ka oo. umuwi rin. Bago ako. Maganda doon. Bago siya nakauwi rin. I'm sure kayo rin, di ba? Nung umuwi kayo, may mga leaders na rin kayo. And, Troy, Ano na lang, anong message nyo sa mga kapwa nyo OFW na nag-iisip na kung maganda ba or papasukin ko ba? or yung mga nagsisimula Oh, yun. pa Para rin sa mga na- nagsisimula. nagsisimula pa lang. No? Kaya ano yung mga ma-advise mga nila? nagsisimula pa lang na technopreneurs. Okay, surfers pa lang yun. Kasi, Siguro para sa akin sa mga nagsisimula, yung pangarap mo. Yun yun ang isang magbibigay sa sa sarili mo kung itutuloy mo ba to o hindi. Kasi sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa mga group ko, kung gusto mong yumaman, magnegosyo ka. Pero kung gusto mo lang maghirap, magtrabaho ka lang, which is the reality. Di ba? So sabi nga, kung gagawin mo talaga to at may pangarap ka, yun ang pwedeng mangyari. Dahil yung pangarap mo, may pupuntahan. So, yun siguro ang isa sa pinakamagandang. Sa akin, ang message ko sa kanila, tingnan naman, yung sa mga bago, di ba? Sa mga bagong members, kailangan pag-aralan talaga nila yung business. Siyempre, yun yung importante. Para maging tuloy-tuloy. Once na naintindihan nila yung business, ano mang pagsubok o challenges na dumating sa kanila, hindi sila mag-give up kasi alam na nila kung anong patutunguhan nito. Number 1 pa yung company natin kasi syempre very stable. So, yun lang yung masasabi ko. Pag-aralan talaga nila yung business, tapos makinig sila sa mga mentor na mayroon ng resulta talaga. Huwag sila makinig sa mga negative results. So, yan lang po talagang masishare sa kanila. Sir Anthony. Yun, yung message ko sa kanila, kung may babalak na na mag-join sa V-Mobile, pag-aralan muna nila at saka hanapan nila ng rason bakit sila sasali. Tama. Kasi kung wala silang, reason why nga, kung wala silang rason, kasi karamihan sa, especially mga OFW, kasi may pera yan eh. Join ako. Eh karamihan sa nag-join ako, tulog sila. Nag-join lang. Nag-join lang. Parang sinabi na, in ako sa P-Mobile. Nakiuso. Kaya ba't, siyempre, kailangan hanapin yung reason why mo, siyempre para ma-reach mo yung goal mo, ano yung pangarap mo. At saka pinaka-importante, saan ang pamilya mo. Na hindi ka nakakasa abroad lang. Si Ma'am. Message ko. Ay, hindi. Message namin. Pwede mo text na lang. Sige. This is it. Alisin na lang yung duda sa lahat. Tama. Yung duda. Tingnan na lang yung mga umangat na. Yun na lang ang sunod. Yun lang. Simple na. So, yun, nakita natin sa apat nating mga technopreneurs na kasama ngayon, kung paano nila ginawa, yung mga sakripisyo din nila na, in a way, narinig din natin, syempre. No? So, again, maraming salamat sa panonood nyo na Teach Me How to Do It!